Kapag dumarating ang birthday mo, masaya ka, di ba? Seryoso? Cake, candles, wishes, pero naisip mo na ba kung saan talaga galing yan? Ang pagdiriwang ng birthday, hindi nagsimula bilang selebrasyon ng buhay, kundi bilang ritual ng mga pagano. Noong unang panahon, naniniwala sila na sa araw ng kapanganakan mo, gumigising ang mga espiritu, mabuti at masama. Kaya nagsisindi sila ng kandila, hindi para humiling, kundi para protektahan ang sarili laban sa masasamang kaluluwa. Ang liwanag ng kandila ay panangga, ang bilog na cake ay alay sa mga Diyos-Diyosan. At bawat selebrasyon, isang ritual ng paniniwala, hindi ng pananampalataya. Kaya isipin mo, sa tuwing sinasabi mong happy birthday, kanino ka talaga bumabati? Sa panahon natin ngayon, ang pagdiriwang ng kaarawan ay tila isang normal na bahagi ng buhay. Halos lahat ay nagse-celebrate. May cake, kandila, regalo at kasiyahan. Ngunit kaunting tao lamang ang nakakaalam kung saan nga ba talaga nagmula ang tradisyong ito at ano ang pinaniniwalaan ng mga unang gumawa nito. Marami ang nag-aakala na ito ay simpleng pag-alala sa araw ng kapanganakan. Ngunit ang katotohanan, ang pinagmulan nito ay may malalim na ugat sa paniniwala ng mga pagano, pagan beliefs, at mga sinaunang sibilisasyon na malayo sa mga katuruan ng tunay na pananampalataya. Ang pinagmulan ng birthday celebration ay maaring matuntun pa noong panahon ng mga taga-Ehipto, Griego at Romano. Sa Ehipto, hindi ipinagdiriwang ng mga tao ang araw ng kapanganakan, kundi ang araw na ang isang pero ay ginawang Diyos. Sa madaling sabi, ang kaarawan na kanilang tinutukoy ay hindi literal na kapanganakan, kundi ang araw ng pagka-Diyos ng hari. Sa Gresya, naniniwala sila na bawat tao ay may guardian spirit o espiritu na nagbabantay sa kanya mula sa araw ng kapanganakan. Ang mga kandila sa bilog na cake ay alay sa diyosang si Artemis, diyosa ng buwan. Ipinapakita ng mga kandila ang liwanag ng buwan at ang cake ay simbolo ng bilog nitong anyo. Sa Roma, nagsimula ang pagdiriwang ng kaarawan ng mga karaniwang tao. Ngunit ito'y may halong ritual at panalangin sa kanilang mga Diyos upang magkaroon ng magandang kapalaran at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa mga unang siglo ng Kristyanismo, tinutulan ng mga unang Kristiyano ang pagdiriwang ng kaarawan dahil alam nilang ito ay may pinagmulan sa mga paganong tradisyon. Sa Biblia, 2 beses lamang nabanggit ang pagdiriwang ng kaarawan. Una, sa Genesis 40, 20, kung saan ipinagdiwang ng Faraon ang kanyang kaarawan at doon ipinapatay ang tagapagluto. Pangalawa, sa Mateo 14, seksyon 6, kung saan ipinagdiwang ni Haring Herodes ang kanyang kaarawan at doon ipinapugot ang ulo ni Juan Bautista. Mapapansin na parehong may masamang pangyayari sa dalawang okasyong iyon at hindi kailanman ipinagdiwang ni Jesus ng kanyang mga alagad o ng mga propeta ang kanilang mga kapanganakan. Ano ang pananaw ng Islam dito? Sa Islam, maraming iskolar ang nagbabala laban sa pagdiriwang ng kaarawan sapagkat ito ay hindi bahagi ng sunnah o turo ni Propeta Muhammad. Wala ring ulat na ipinagdiwang ng mga sahaba, kasamahan ng propeta, ang kanilang kaarawan. Sinasabing ito ay bid'ah, isang bagong gawain sa relihiyon na walang batayan sa Quran o Sunnah. Bukod pa rito, alam ng mga iskolar na ang tradisyon ng birthday ay may ugat sa mga ritual ng mga hindi naniniwala sa iisang Diyos. Kaya ito ay tinuturing na hindi angkop sa mga Muslim. Sa paglipas ng panahon, lalo na noong ika-19 at ika-20 siglo, ang mga pagdiriwang ng kaarawan ay naging kultural at sekular na bahagi ng lipunan. Hindi na tungkol sa Diyos-Diyosan, kundi tungkol sa pamilya, kasiyahan,
at pasasalamat. Gayunpaman, kahit nagbago na ang kahulugan nito sa modernong panahon, ang pinagmulan ay nanatiling may halong paganong pinagmulan, kaya may mga relihiyon na patuloy na hindi ito tinatanggap bilang isang makabuluhang gawaing espiritual. Kung susuriin, ang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi isang utos mula sa Diyos, kundi isang kultura na minana ng tao mula sa mga paganong lipunan. Ang tunay na mananampalataya ay dapat mas magtuon sa araw-araw na pasasalamat sa buhay, hindi lamang sa isang araw sa isang taon. Ang pinakamahalagang kaarawan sa pananampalataya ay ang araw na tayo ay muling ipinanganak sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ang pisikal na araw ng ating kapanganakan. Mga mahahalagang aral dito, ang tunay na pagpapahalaga sa buhay ay hindi nasusukat sa mga kandila o regalo, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating bawat araw upang mapalapit sa may kapal.